Laojang, 30 sentimetro pa rin ang puputulin. Kasama ang sahod ko ngayong araw, ang panggastos ni Yunmei ngayong buwan, ay dapat na sapat na. Ayos? Yunmei, ang panggastos mo ngayong buwan, sapat ba? Kuya Lu? Hindi ko kailangan ng pera. Nako, bakit ba ang tigas ng ulo mo? Mag-isa ka lang, hindi madali ang buhay sa Amerika. Sige, ililipat ko na ang panggastos mo. Sa account mo ngayon din? Kuya Lu, siguradong hindi mo maiisip na ang mahirap na estudyanteng tinulungan mo 6 na taon na ang nakakaraan ay isa na ngayon sa top 10 sa mundo ng financial group bilang CEO. Anim na taon na. Panahon na para bumalik sa bansa. Para gantihin ang kabutihang loob mo sa akin. Ana, tulungan mo akong mag-book ng ticket pa uwi. CO, paano po ang order sa Hans Group? Muntik ko nang malimutan. Sige. I-book mo na lang ako ng ticket para sa susunod na linggo. Pagkatapos mapirmahan ang order sa Hans Group, babalik agad ako sa bansa. Anong gagawin nyo? Tulong? Saklolo? Parang boses iyon ni Ate Chunhua. Huwag kayong lalapit. Anong balak nyo? Bakit sumisigaw ang babaeng ito? Si Young Master Lee ay anak ni Manager Lee. Isang karangalan na magustuhan ka niya. Magandang binibini? Sa ganda mong iyan, sayang naman kung magbubuhat ka lang ng mga bato. Halika, pagsilbihan mo lang ako ng maayos. Marami akong perang ibibigay sa'yo. Talagang pinipilit mo akong maging marahas, ha? Punitin niyo ang damit niya. Huwag nyo akong hawakan. Dalawang walang kwenta? Tabi! Saklolo? Tigil. Anong ginagawa niyo? Wisit, saan galing ang pilay na ito? Umalis ka na. Huwag kang makialam. Sinasabi ko sa inyo, hanggat nandito ako, walang magtatagumpay sa inyo. Matigas ang ulo mo. Tumabi ka dyan. Boss, ang pilay na iyon, parang wala na siya. May nasaktan? Siya ang hindi nakatayo ng maayos kaya natumba. Wala kaming kinalaman dyan. Alis na tayo. Bilis. Dadan! 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 911! 911! Hello? Ha ha ha! Pag-ibig para sa lahat, iwasan ang gulo. Ludadan, simula sa araw na ito, ikaw na ang pamilyang Lu ng 46 na henerasyon
Pamilyang Lu? Ako si Luban. Dahil sa hangarin mong tumulong, ituturo ko sa iyo ang banal na sining ng paglikha ni Luban. Pati na ang espasyo ng paglikha. Sana ay ang aking Luban na kaalaman ay mapalago mo. Hindi ba dapat ay wala na ako? Buhay pa pala ako. Mukhang totoo nga ang lahat ng yon. Tagapagmana ng pamilyang Lu, si Ludadan. Maligayang pagdating sa espasyo ng paglikha. Sa kasalukuyan, na-activate na ang unang antas ng sining ng paglikha, pati na ang 100 metro kuwadradong karapatan sa paggamit ng espasyo ng paglikha. Sining ng paglikha? Uy. Hehe? Hehe, maayos na ang mga binti ko. Napakahiwaga naman itong sining ng paglikha. Hindi lang ito nakapagpapagaling. Ito, nandito rin ang matagal nang nawawala ang banal na sining. Niluban. Magiging napakalakas ko na ba nito? Pakiusap, magsanay po ng mabuti para maabot agad ang ikasiyam na antas ng aklat ng paglikha. Grabe? Hindi lang ako gumaling. Kahit may 100 tao pa ang humarap sa akin ngayon, kaya ko silang lahat pabagsakin ng madali. Dadan, gising ka na? 3 araw kitang binantayan? Sabi ng doktor ay baka hindi ka na magising kailanman. Humiga ka lang muna. Pupunasan ni ate ang katawan mo. Ito. Ate Chunhua, salamat sa pag-aalaga mo. Huwag mo nang isipin iyon. Kung hindi dahil sa iyo, ay matagal na akong napahamak ng masasamang tao. Pero, manager sa construction site ang tatay ni Li Aotian. Sinira mo ang plano niya. Baka balikan ka niya at gumawa ng gulo. Huwag kang mag-alala. Nandito ako. Kung magtatangka siyang pumunta rito, sisiguraduhin kong pagsisisihan niya ito. Nga pala, gutom ka na ba? Kumain ka muna. Ha? Walang hiya kang babae ka. 3 araw kitang hinahanap. Nandito ka lang pala at nakikipagkita sa ibang lalaki. Bakit mo siya sinasaktan? Ate Chunhua, bakit mo ako pinipigilan? Ikaw, Dadan? Asawa ko siya. sige. Walang hiya ka. Sa tagal nating pagsasama, hindi ko man lang naranasang pagsilbihan mo ng ganyan. May pagpunas pa ng katawan at may pagsubo pa ng pagkain.
Ikaw, sinasadya mo ba akong lokohin, ha? Hindi po, nagkakamali kayo. Wala kaming kahit anong ugnayan ni Dadan. Ginagawa ko lang ito para lamang makaganti sa pagliligtas niya sa buhay ko. Ligtas? Ligtas? Pagliligtas sa buhay? Ano ba talaga ang nangyari? Kahapon, may kasamang mga tao si Lee Awotian at gusto akong hamakin. Iniligtas ako ni Dadan at nasugatan pa ang ulo niya. Wala kang utang na loob. Kung hindi dahil sa akin kahapon, si Ate Chunhua ay napahamak na sa mga kriminal na yon at matagal ka nang niloko. Li Aotian? Iyong anak ni na Li Jiangguo at Manager Lee na isang mayamang tagapagmana? Ay naku, napakahangal mong babae. Nagustuhan ka na nga ni Young Master Lee, dapat ay sumunod ka na lang sa gusto niya. Kung sumama ka sa kanya, hindi na sana tayo naghihirap magtrabaho ngayon. Wanggang, asawa mo ako. Paano mo nagagawang Manahimik ka. May pagkakataon ka ng kumita ng malaking pera pero hindi mo pa sinamantala. Parurusahan kita, napakasama mong babae. Ano bang pakialam mo? Kung parusahan ko ang asawa ko? Bilang isang lalaki, imbes na isipin mo kung paano protektahan ang asawa mo, naisipan mo pang ibenta ang asawa mo para sa pera, wala ka bang hiya? Buisit, hayop ka. Pagbabayarin kita. Aray. Oh. Bakit? Masakit ba? Anong ginawa mo sa akin? Babala lang iyan. Kapag naglakas loob ka pa na tratuhin ng ganyan si Ate Chunhua, hindi lang iyan ang aabutin mo. Ikaw? Hindi ka pa ba aalis? Gusto mo bang mas masaktan pa? Mga walang hiyang taksil? Maghintay kayo? Aray ko? Ate Chunhua? Ayos na ang lahat. Dadan? Bakit ang bilis mong gumaling? At ang binti mo, Hindi ko rin alam. Siguro ay dahil ito sa paggawa ng mabuti. Tara, aasikasuhin na natin ang pag-discharge mo. 2. Pass. Xiao Wang. King. Tigil. Salamat kay Kuya He para sa malaking rocket. Love you, mwa mwa mwa. Tara, simulan na natin ang palabas. Mabuti na lang at maganda na ang panahon ngayon, may mga magagandang babae na umaarte sa harap natin. Sayang lang, hanggang tingin na lang tayo. Nako, ayos na rin na nakakapanood tayo. Ang mga sikat na influencer na, yan, paano naman nila papansinin ang mga hamak na construction worker na tulad natin? Hoy, Dadan, naaalala ko dati, hindi ba sumali ka sa livestream raffle ni Yu Meimei? Ano ba ang napanalunan mo? Ano ang nakuha mo? Hindi. Wala akong napanalunan. Sabi nila ay gamit na medyas, pero halatang bago naman ang lahat. Hello, ano? Emergency meeting? Sige, darating na ako agad. Hoy, Dadan, kakalabas mo lang ng ospital? Magpahinga ka muna? Mamaya ay ako na ang magsasabi sa foreman para sa iyo. Sige. Ha? Sige po, salamat po sa tulong nyo. Ate Chunhua, bakit ka nandito? inihanda ko na ang gamot at dinala ko rito para sa iyo. Lalaki ka pa naman, masyadong pabaya, siguradong nakalimutan mo na to, di ba? Si Ate Chunhua, isang napakaganda at masipag na babae. Bakit napunta siya sa walang hiyang tulad ni Wang Gang? Bakit? May dumi ba sa mukha ko? Wala. Wala naman. Ate, sa kabila ng ginagawa ng asawa mo sa iyo, bakit hindi ka pa makipaghiwalay sa kanya? Galing lang ako sa probinsya.
Wala ring matatakbuhan ang pamilya ko. Tsaka, sabi ni Wanggang, kapag naglakas loob akong makipaghiwalay, siya ay... Hayaan na lang, wag na nating pag-usapan yan. Uminom ka na muna ng gamot. Ate, tutulungan kita. Ako. Kasalanan ito ni ate lilinisin na lang ito ni ate ngayon din. Ito ate, makinig ka sa paliwanag ko. Hindi. Ate, makinig ka muna sa paliwanag ko. Sandali, hindi. Sandali lang. Hindi iyan ang iniisip mo. Ako. Naiintindihan ni ate na ang mga kabataan ay puno ng enerhiya, normal lang iyon. Sandali. Naku, hindi ganoon ate. May isang streamer kasi dati. May paraffle sa live stream niya. Hindi ko sinasadyang mapindot. Tapos ay nanalo ako. Oh. Talaga ba? Ate, hindi ko natapos ang kolehiyo. Nagtrabaho na agad ako. Wala pa akong nagiging girlfriend. Hindi pa ako masyadong nakikipag-usap sa mga babae. Ako na ako. Medyo na-curious lang ako. Kaya, ako? Ate, pwede bang ibalik mo na iyan sa akin? Kung ganoon, gusto mo bang makita? Makita? Makita ang ano? Ituring mo na lang itong kabayaran sa pagliligtas mo sa akin, pero sa pagkakataong ito lang, Asawa ko? Anong ginagawa niyo? Sige, kayong dalawang walang hiya, dinala niyo pa ang kalokohan niyo dito sa dormitoryo. Sa gitna ng tirik na araw, ginagawa niyo ang ganitong kadumihan. Pagbabayarin ko kayo. hindi totoo iyan, Wanggang. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Pwe, ano pang ipapaliwanag mo? Naka-stockings ka pa. 5 taon tayong kasal. Pero hindi kita nakitang nagsuot niyan. Kung hindi iyan panloloko, ano iyan? Wanggang, pumunta rito ang ate ko para dalhan ako ng gamot. Kapag nagpatuloy ka pa sa pagsasalita ng ganyan, huwag kang magagalit kung parusahan kita. Ito ako. Uy! President Su. Lahat ng ito ay hindi pagkakaunawaan lang po. Ludadan, noong nakaraang araw ay nahulog mula sa itaas, kaya Yang Chunhua, nagmagandang loob lang siya at nagdala ng gamot. Ito ay pagtutulungan lang ng mga magkakatrabaho, wala nang iba pa po. Tama po, President Su. Ludadan, mabait siyang tao at hindi niya magagawa yon. Hindi po mangyayari yon. Diba, Dadan? Bilis. Tama na. Huwag na kayong magpaliwanag. Naiintindihan ko na. Hindi ko akalain na sa pagbisita ko rito para inspeksyonin ang kaligtasan ng construction site ay makakakita ako ng ganitong eksena. Walang hiya. Foreman Chen. Po? Mukhang hindi naman siya sugatan. Ngayong hapon, pabalikin niyo na siya agad sa trabaho. Ano po? Opo, masusunod po. Sandali, President Su. Kayong dalawa, maghanda kayo. Pagbabayarin ko kayo. Dadan, halika rito. Opo. Ay naku. Iba ka rin, bata. Akala ko napakatahimik mo, pero sa likod pala ay nanunulot ka na ng karelasyon ng iba. Uy, ano ang pakiramdam? Kuwentuhan mo naman ako. Hoy, hindi naman sa kung ayaw mong magsalita, okay lang, pero bakit mo ako binugahan ng tubig sa mukha? Nako, wala talagang namamagitan sa amin ni Ate Chunhua. Wala kaming ginagawang masama. Malinis ang konsensya namin. Hay, hindi na ako makikipagtalo sa iyo. Nasukat ko na ang mga ito. Kailangan ko nang ihanda ang mga materyales. Sino namang maniniwala sa iyo? Ha ha ha. Ate, tungkol po sa progreso natin dito sa site, natapos na po ang nasa 60%. Sige, ngayong gabi yung tungkol sa pagtira ko sa dormitoryo ng mga empleyado na ayos na ba?
Ayos na po, pero ang kondisyon po ng dormitoryo sa ganoong kapaligiran, sigurado po ba kayong hindi nyo na pag-iisipan? Walang problema. Nandito naman talaga ako para mag-obserba sa baba ang kalagayan ng tirahan ng mga empleyado. Dapat ko ring maranasan iyon. Sige po. Sa tingin ko sa inaasal niya, kahit anong paliwanag ko, hindi na siya maniniwala sa akin. Hi. Naku. Ingat sa dinadaanan mo. President Su, ayos ka lang ba? Nag-enjoy ka ba? Enjoy? Anong ibig mong sabihin? Ginagamit mo ang ganitong istilong pagliligtas sa babae para manloko ng mga babae, di ba? Sinasabi mo ba na sinadya ko talaga ang patibong na iyon? Hoy ikaw, huminto ka. Linawin mo ang sinasabi mo. Napakawalang utang na loob mo. Hindi mo man lang nakita ang mabuting intensyon ko. Darating ang araw na magmamakaawa ka rin sa akin. Yang Chunhua. Yang Chunhua. Nasaan ang mga tao? Ipagtimpla mo ako ng tubig. Siguradong may pinuntahan na naman siya. Kapag nagkaroon ako ng pagkakataon, parurusahan kitang babae ka. Brother Gang, bakit ang init ng ulo mo? Hehe, Young Master Lee. Bakit po kayo napadalaw? Halikayo. Upo kayo. Tara, upo po. Ha. Wanggang, matalino ka ba o sadyang hangal? Alam mo namang gusto ko ang asawa mo. Hindi ka ba galit sa akin? Nako, Young Master Lee, ano ba ang sinasabi nyo? Hi, kung magustuhan nyo man ang asawa ko, swerte niya iyon, napakalaking biyaya niyon para sa akin at sa Wang family, paano naman ako magagalit sa inyo? Mabuti at alam mo ang lugar mo. Ha. Bibigyan kita ng paraan para yumaman. Matutulog si Su King Shue sa dormitoryo ng mga manggagawa ngayon. Ito ang bagong bili kong pampatulog. Gumawa ka ng paraan para mapatulog siya at dalhin sa construction site. Gusto kong makasama ngayong gabi ang napakagandang si Yun Sit. Pero, lalabag po iyan sa babatas. Ang card na ito ay may $100,000 kapag natapos ang trabaho. May darating pang higit pa riyan. Young Master Lee, huwag po kayong mag-alala. Ang bagay na ito ay aayusin ko ng maigi para sa inyo. Ha. Ludadan, kung narito ka para humingi ng tawad, mabuti pang umalis ka na. President Su, Bakit ka na parito? President Su, naparito po ako ngayon dahil gusto ko pong pag-usapan ang nangyari ngayong araw. Kailangan pa ba tayong pag-usapan tungkol sa nangyari ngayong araw? President Su, talagang nagkakamali po kayo kay Dadan. Ang nangyari ngayong araw, isa lang po itong malaking pagkakamali. Pagkakamali? Iniligtas po ako ni Ludadan. Nawala lang po ako sa sarili, hindi ko alam kung bakit naisipan kong ganoon ang gawing pambayad sa kanya. Mabuting tao po talaga si Dadan, kahit magtanong-tanong pa po kayo sa buong construction site. Tama na, wala akong pakialam sa mga usapin nyo. May sasabihin ka pa ba? Kung wala na, magpapatuloy na ako sa trabaho. President Su, totoo po lahat ng sinasabi ko. Pakinggan niyo po ang buong kwento mula simula hanggang dulo. Nagmamakaawa po ako sa inyo. Uy, ikaw tumayo ka na riyan. President Su, Kaya, nasugatan si Ludadan para lang iligtas ka mula sa mga kamay ni Lee Aotian? Ganoon ba ang nangyari? opo, President Su. Huwag po kayong maniniwala sa sinasabi ng asawa ko. Isa siyang masamang tao. Si Wanggang? President Su, Nasaan na sina Lao Jiang? Lumabas na naman ba para uminom?
Babala, may naamoy na nakakalululang bango ng insenso. Pinagmulan, sa pinakasilangang bahagi ng dormitoryo ng mga manggagawa. Sa pinakasilangan? Sa silangan? Hindi ba dormitoryo iyon ni Su Qingxue? Lagot. Anong nangyayari dito? Bakit tayo pinapunta rito? Wala namang sinabing may overtime. Hindi ko rin alam. Anong meron? Young Master Lee, bakit tayong lahat pinapunta rito? Hindi ko rin alam. Wala namang nabanggit na may overtime. Mga Ginoo, sa araw-araw ninyong pagtatrabaho, kahit papaano ay may naitulong din kayo. Dahil sa inyong sipag at tiyaga, ako ay magbibigay sa inyo ng libangan ngayon. Dalhin niyo sila rito. Ha? Hindi ba sina President Su at Yang Chunhua iyon? Anong nangyari sa kanila? Hindi ko alam. Young Master Lee, ayos na ang lahat. At saka, higit pa sa inaasahan ng nagawa ko, dinala ko rin pati si Yang Chunhua para sa iyo. Ha? Bata ka, mahusay ang ginawa mo. Pagkatapos nito, bibigyan kita ng dagdag na $500,000. Naku, salamat po, Young Master Lee. Naku, maraming salamat po, Young Master Lee. Maraming salamat. Kayo, gisingin niyo ang dalawang magandang babaeng ito. Ngayon, gusto kong magsaya kasama silang dalawa. Ha. Ang lakas ng amoy ng pampatulog. Naku! Hindi ito maganda. May nangyaring masama kay Ate Chunhua. Natukoy ang pinagmulan ng pampatulog. Sa loob ng gusaling itinatayo sa silangan. Ito. Nasaan ako? Kayong dalawa, gising na pala kayo? Li Aotian. Bakit ka narito? Anong gagawin mo sa amin? Wanggang, wala kang puso. Manahimik ka, walang hiya ka. Ang mapagsilbihan si Young Master Lee ay isang malaking karangalan para sa iyo. Li Aotian, binabalaan kita. Pakawalan mo kami ngayon din. Kung hindi, pagbabayarin kita. President Su, dito sa construction site na ito, ang tatay ko ang masusunod. Dati minamaliit mo ako, di ba? Ngayon, huli ka sa akin? Ngayon, ipapakita ko sa iyo ang aking bagsik. Ikaw, walang hiya ka. Masyado kang mapagmataas, di ba? Sinasabi ko sa iyo, ngayong araw, sa harap ng maraming tao, hahamakin kita ng husto. Tutal, ang katawan ni President Su ay mas kaakit-akit kaysa sa ibang mga sikat na babae. Ha. Ano po, Young Master Lee? Matanda na po ako. Hindi na po ako sasali sa mga ganyang bagay. Young Master Lee, hanggat hindi nagsasalita si Young Master Lee, subukan ninyong gumalaw at makikita nyo. Tandaan ninyong lahat, ang nangyari ngayon, kapag may nagsumbong, mananagot kayo sa akin. Pero, kung sino ang gustong sumubok, pagkatapos ko sa babaeng ito, hahayaan ko kayong sumunod sa akin. Huwag kayong mag-alala, hindi ako magiging malupit. Ha. Dada, nasaan ka na? Tulungan mo ako. Tumigil kayo. Tumigil kayo. Bakit siya nandito? Hi. Walang hiya. Ikaw na naman, pilay ka. Noong nakaraan, sinira mo ang plano ko. Hindi pa kita napapagbayad doon. Ngayon ay kusa ka pang lumapit sa akin. Ludadan, isa ka lang hamak na karpintero. Bakit ka nagmamagaling dito? Nandito si Young Master Lee ngayon. Tingnan natin kung anong gagawin mo. Wanggang, tao ka pa ba? Asawa mo si Ate Chunhua? Pero dahil lang sa pera, ibebenta mo siya sa masamang taong ito? Wala ka na bang kahihiyan? Wala kang alam? Magkano lang ba ang halaga ng asawa? Ang dami kong utang sa labas. Aasa pa ba kung mababayaran niya yon? Wanggang, naniwala ako sa iyo sa loob ng mahabang panahon na magbabago ka. Hindi ko akalaing ganyan ang iniisip mo. Walang hiya kang babae. Ikaw pa ang may ganang pagsabihan ako? Kung hindi ka lang sana naging pasaway, aabot ba ako sa ganitong kalagayan ngayon? At saka,
Lagi kang sumasama sa taong iyan na walang mga magulang, matagal mo nang sinira ang dangal ko. Wanggang, nakikita ko na ang tunay mong pagkatao. Hindi ka karapat-dapat tawaging tao. Wanggang, mukhang hindi ka pa natuto sa leksyong binigay ko sa iyo noon. Young Master Lee, medyo kakaiba ang batang ito. Noong nakaraan, sa isang galaw lang niya, bigla na lang sumakit ang tiyan ko ng walang dahilan. Tumahimik ka! Kahit gaano pa siya kakaiba, ang dami ko namang tauhan dito. Matatakot ba ako sa kanya? Kahit gaano pa siya kaiba, marami akong tauhan dito. Sa tingin mo ba natatakot ako sa kanya? Hindi ba't maayos na ang mga binti mo? Ngayong araw ay sisiguraduhin kung hindi ka na makakalakad kailanman. Ang lakas ng loob mo. Bilis, umalis na kayo. Huwag niyo na kaming intindihin. Tatakbo? Saan kayo pupunta? Ngayong araw, hindi lang siya ang paparusahan ko. Ipapakita ko rin sa kanya kung paano ko kayo paglalaruan. Ha ha ha? Ano bang iniisip mo? Su Qingxue, isa lang siyang hamak na trabahador. Paano kanya maililigtas? Tatakbo? Sa tingin ko ang dapat tumakbo ay kayo. Ganito na lang, bibigyan kita ng pagkakataon, magbibilang ako hanggang 3, at lumayas na kayo rito. 3. Hoy bata, sa tingin ko hindi lang binti mo ang may problema, pati na rin ang utak mo. Nagagawa mo pa akong bantaan? 2. Tapos ka na. 1. Sinayang mo ang pagkakataong ibinigay ko. Sugod! Sining ni Luban, gamitin ang kakaibang lakas. Bakit mo ako sinuntok? Gusto mo na bang mawala? Ikaw ang unang sumuntok sa akin. Ikaw na hayop ka. May multo. May multo rito. Ano bang ginawa mo? Binigyan na kita ng pagkakataon, pero ikaw mismo ang hindi nagpahalaga. Huwag kang lalapit. Huwag kang lalapit, umalis ka. Hindi ba't mahilig kang makipaglaro? Hindi ba't gusto mong makipaglaro sa maraming tao? Ngayong araw, bibigyan kita ng magandang premyo. Pumunta kayo rito. Ano ba talagang balak mong gawin? Turuan niyo siya ng leksyon isa-isa? At kapag may nagtamad-tamaran, sisiguraduhin kong habang buhay kayong magsisisi? Kilos na. Pasensya na po, Young Master Lee, kasi ang pamilya ko umaasa sa akin para sa susunod na henerasyon. Aray? Dadan? Huwag kang aalis, please. Lagot na. May kakaibang gamot sa pampatulog na iyon. Ang init. Ang init talaga. President Su, hindi pwede. Hoy. Hoy. Sandali. 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 Teka lang, hindi maaari, President Su. Naku, hindi pwede. President Su. Kayo. Kapag ipinagpatuloy niyo pa ito, hindi na ako magtitimpi. Hoy, hindi pwede. Sandali. Ay, hindi maaari. Hindi ko dapat pagsamantalahan ang sitwasyon. Ang init. Muntik na, ang 20 taon kong pagiging inosente ay muntik nang mawala. Hindi pwede. Kapag hinayaan ko lang sila at hindi pinansin, ang mga katawan nila ay masisira ng lason. Pasensya na po.
Ubo. Sa wakas, natapos din. Dadan, naiinitan ako. Tulungan mo ako. President Su, pakiusap. Rumespeto ka. Ano ba ito? Napakalambot naman. Ikaw. Bastos ka. Hindi sa ganoon. Hindi ko iyon sinasadya. Ikaw. Bakit ka nasa kwarto ko? President Su, pakinggan mo ang paliwanag ko. Hindi ko rin alam kung bakit. Ang kamay ko ay napunta lang doon. Bastos. Walang hiya. Ano pa ang ginawa mo sa akin? Kai, wala akong ginawang masama. President Su, isang malaking pagkakamali lang ito. Pagkakamali? Tatawag ako ng 911. President Su, President Su, totoong si Dadan ang nagligtas sa atin kahapon. oo nga. Si Ate Chunhua ay pwedeng maging saksi ko. Kahit na iniligtas mo ako, wala ka pa rin karapatan na bastos na humawak sa akin. Nangangako ako kung ginalaw man kita, sa buong buhay ko ay hindi na ako makakapag-asawa. Sige na. Magkano ba ang gusto mo? Iniligtas kita, hindi para sa pera. Magsisimula na ang trabaho ko, aalis na ako. Hoy, ipacheck mo sa akin ang lahat ng impormasyon tungkol sa Ludadan na ito. Sige po, President Su. Gusto ko ang pinakadetalyadong report. Ang puwit ko. Walang hiyang Ludadan na iyan. Kapag hindi kita naparusahan ng husto. Hindi na ako si Liao Tian. Dadan? Kung wala ka sa pagkakataong ito, hindi na talaga alam ni ate ang gagawin. Nakapagdesisyon na ako, pupuntahan ko si Wanggang ngayon para makipaghiwalay. Ate, sinusuportahan kita. Ang walang hiyang Wanggang na iyon ay hindi karapat-dapat sa iyo. Tara, sasama ako sa iyo. Wag na po. Kaya ko na itong mag-isa. Nakakahiya naman kung palagi kitang liliyahin. Kapag hiwalay na ako, tiyak na ililibre kita ng masarap na pagkain. Huwag kang mag-alala. Mag-iingat po ako. Sige. Kung may kailangan ka man, kontakin mo lang ako agad. Tagumpay ang iyong pagsasanay. Bukas na ang karapatang gumamit ng 200 metro kwadrado ng espasyo ng paglikha. At aktibo na ang ikalawang antas ng banal na sining ni Luban. Ayos. Tila, ang pagkaubos ng aking lakas kahapon ay nakatulong para lumabas ang aking potensyal. Nakamit ko ang bagong antas. Sa pagkakataong ito, isang hakbang na lang patungo sa kaganapan at mayroon pang 200 metrong espasyo ng paglikha. Dadan, may masamang nangyari. Doon sa construction site, si Yang Chunhua at ang pamilya ng asawa niya ay nagkakagulo na. Ano? Anong nangyayari? Dahan-dahan ka lang sa pagsasalita. Gusto nang makipagdiborsyo ni Chunhua at ang resulta, ayaw pumayag ni Wanggang. Sabi pa ni Wanggang, kapag ipinilit ni Chunhua ang diborsyo, ay talagang parurusahan niya ito. Walang hiyang Wanggang na iyan. President Su, nahanap ko na ang impormasyon tungkol kay Ludadan. Nakakuha siya ng 720 puntos sa pagsusulit noon. Siya ang nanguna sa larangan ng siyensya. Pero dahil walang pera ang pamilya niya, kaya siya tumigil sa pag-aaral at napunta rito sa construction site para maging karpintero. 720 puntos? Sa taas ng markang iyon,
ay hindi siya nakapagkolehiyo. Opo, sayang na sayang talaga. Posible kayang ang lalaking iyon ay isang henyong hindi nabigyan ng pagkakataon? Mukhang noong una ay nagkaroon nga ako ng maling akala sa kanya. President Su? President Su? Ihanda ang sasakyan. Pupunta tayo sa construction site. Opo. Ikaw na babaeng walang silbi at hindi makabuo ng anak? May gana ka pang humiling ng diborsyo? Tingnan mo, talagang pagbabayarin kita ngayon. Sumama ka na sa akin pa uwi. Huwag kang magpakitang gilas sa kahihiyan dito. Tara, Sumama ka sa akin, kundi ay parurusahan talaga kita. Ayaw kong sumama. Ngayong araw, sa harap ng lahat ng mga manggagawa, lilinawin ko ang lahat. Ang diborsyong ito ay dapat matuloy. Nabalitaan ko na itong si Wang Gang ay nalulong sa bisyo at masasamang gawain sa labas at umaasa lang sa asawa niya para kumita ng pera para sa pamilya. Kung mayroon akong ganyang kabait na asawa, hindi ko siya magagawang saktan. Tingnan nyo, ngayon ay magdidiborsyo na talaga sila. hoy, anong pakialam nyo? Kayong mga hamak na manggagawa, may mukha pa kayong magsalita rito. Bakit nyo pinapakialaman ang pamilya namin? Sinasabi ko sa inyo, ngayon ay talagang parurusahan ko siya. Huwag niyo akong pilitin. Kapag hindi kami nagdiborsyo, ay mawawala na lang ako. Mawawala? Kung gusto mong mawala, edi gawin mo. Kapag wala ka na, ay mas madali kong maipaghahanap ng bago ang anak ko. Sinasabi ko sa iyo, habang buhay kang bahagi ng pamilya namin, at hanggang sa huli ay sa amin ka pa rin, ngayon ay talagang tuturuan kita ng leksyon. Ay, sino ka ba? Masyado kang pakialamero. Huwag kang makisawsaw sa hindi mo problema. Ma, siya ang kabit ni Yang Chunhua. Napakagaling. Kayong dalawang mga walang hiya. Ngayon ay hindi na talaga kayo nagtatago, ganoon ba? Tingnan nyo, paparusahan ko kayong dalawa. Ma, walang mali siyang ugnayan namin ni Ate Chunhua. Bakit hindi mo tanungin ang anak mo kung bakit nakipagdiborsyo sa kanya si Ate Chunhua? Bakit ko patatanungin? Hindi ba't dahil sa inyong dalawang mga makasalanan na gustong magsama? Wang Gang, ikaw ba ang aamin? O gusto mong sa presinto ka na magpaliwanag? Kalokohan. Anong presinto ang pinagsasabi mo? Hindi ba't kayong dalawang mga walang hiya ang gustong magsama? Sige, basta magbigay ka ng $200,000. Papayag na akong magsama kayong dalawa. Dadan, hayaan mo na lang siguro. Ako, $200,000. Ibibigay ko sa'yo. Pero ang anak mo, kailangang pumirma sa kasunduan ng diborsyo ngayon din. Sus, akala mo naman kung sinong magbibigay, may pera ka ba talaga? Isa ka lang namang hamak na trabahador sa konstruksyon, ni hindi mo nga kayang umarkila ng sariling bahay, di ba? Huwag kang magyabang. Ang $200,000 na iyan, ako na ang magbabayad para sa kanya. Ha, ito. Sa loob ng card na ito, may $200,000 na cash na maaari mong i-withdraw sa bangko kahit kailan. Ang kondisyon ay, kailangang pilitin mo ang anak mo na makipagdiborsyo kay Yang Chunhua at magiging sa iyo na ang pera. Pumirma ka na. Pumirma ka na, bilis. Bakit nakatulala ka pa riyan? Hindi po, Nay, hindi natin pwedeng tanggapin ang perang ito. Ako kasi, Anong ikaw? Pumirma ka na agad. Ibulsa muna natin itong $200,000. Huwag mong sabihing, balak mong makasama ang babaeng baog na iyan habang buhay. President Su, kumpirmado na po. Hahaha. Tara, hahanapan ka ni nanay ng bagong mapapangasawa. anong gagawin nyo? Anong ginagawa nyo? Ang atraso ng anak mo kay Yang Chunhua ay tapos na. Pero ako at ang anak mo, mayroon pang isang atraso na dapat ayusin. President Su, nagkamali po kami. Patawarin niyo na po kami. President Su. Huli na ang lahat. Ilabas siya at ibigay sa mga pulis. Hala, Sandali. Wag. Wag po. President Su. President Su? Teka. Nagkamali po kami.
Hi, President Su, salamat po sa inyo. walang anuman. Babae rin ako kaya naiintindihan kita. President Su, huwag kayong mag-alala. Babayaran ko po sa inyo ang perang ito. Oo nga, President Su. Maraming salamat sa pagkakataong ito. Ang perang ito ay ilista nyo sa pangalan ko. Ako na ang magbabayad para kay Ate Chunhua ng perang ibinigay nyo. Hindi na kailangan, pero may isang bagay na dapat mong ipangako sa akin. Sige po. Nakikita kong may potensyal ka. Gusto kitang kunin bilang personal assistant ko at maging bodyguard ko rin. Kada buwan, bibigyan kita ng $100,000. $100,000? Ito, naiintindihan ko ang pagiging assistant, pero ang pagiging bodyguard, Simula ngayong araw, maliban na lang kung nasa banyo ako, kailangan kasama kita sa lahat ng oras. Ito ang susi ng bahay namin. Lumipat ka na doon ngayon din. pati pagtira ay magkasama tayo? Suswertehin na si Ludadan. Makakasama ba naman niya si President Su? Kahit mawala pa ako sa mundo, sulit na rin. $100,000 sa isang buwan. Diyos ko po, sana sa akin na lang binigay yan. Ay nako, gusto ko ring pumunta doon. Bakit? Ayaw mo ba? Hindi po ganoon, President Su. Karpintero lang po ako. Wala po akong alam sa ibang bagay. Naalala ko si Haicheng, ang top student sa science na may 720 puntos, ang matuto sa trabaho bilang assistant. Hindi naman siguro mahirap, di ba? Alam ko kung ano ang inaalala mo, kung papayag ka. Si Ate Chunhua ay pwede ring sumama doon. Tamang-tama, kailangan din namin ng katulong sa bahay. Bibigyan kita ng $50,000 kada buwan. President Su, ako? Lutong bahay lang ang alam ko. At galing lang po ako sa probinsya. Ayos lang yan. Kung titingnan ang nakaraang 3 henerasyon, sino ba ang hindi galing sa probinsya? Sige po. Tinatanggap ko na po. Gabi na rin, tara na. President Su, masyado naman pong malaki ang bahay nyo. Ang mga kwarto ninyong dalawa, naiayos na ng mayordomo. Magpahinga na kayo ng maaga ngayong gabi dahil bukas kailangan kong pumunta sa investment meeting ng Yunhai Group. Mahalaga ito para sa kumpanya, kaya kailangang sumama ka sa akin. Opo, walang problema, President Su. Ate Chunhua, matutulog na muna ako. Sa wakas, nalampasan ko na ang 2 antas. Itong sining ni Luban, talagang napakalakas. Ang lakas ng katawan ko ngayon ay mas malakas ng 100 beses kaysa dati. Tuloy po. Ate Chunhua, bakit ka nandito? Dadan, napag-isipan ko, babalik na lang ako sa construction site. Hindi ako mapakali rito at baka makaabala pa ako sa inyo ni President Su. 2 beses mo akong niligtas at tinulungan mo pa akong makipag-divorce. Wala akong anumang maibabayad sa iyo. Kaya, ibibigay ko na lang ang sarili ko bilang ganti sa iyo. Hala ate, huwag kang ganyan. Ay nako, Ate Chunhua, huwag kang ganyan. Naku, anong pasasalamat ang sinasabi mo? Inaayawan mo ba si ate dahil may asawa na siya? O dahil tingin mo ay hindi na siya malinis? Ate? Hindi iyon ang ibig kong sabihin. Sa totoo lang, kami ni Wanggang ay kasal na sa loob ng 5 taon pero may problema siya. Hindi niya ako kailanman hinawakan. Malinis pa rin ako. Hay, ate, ako. Ang ibig kong sabihin, hindi ko kayang samantalahin ang sitwasyon. Salamat sa iyo. Babalik na muna ako. Magpahinga ka ng mabuti. Sino ang mag-aakala na si Ate Chunhua na magta-30 taon na ay dalaga pa pala? Narito na tayo sa Yunhai Group lugar ng investment fair. Kung makikipagtulungan tayo sa Yunhai, ang SUS Construction ay tiyak na aangat palalo. Kaya mamaya, dapat kang mag-ingat. Opo. Oh, hindi ba si Miss Su ito? Oh, wala na bang ibang tao sa SUS Construction? Bakit kumuha kayo ng trabahador para maging assistant? Kung sino ang kukunin ni President Su na assistant, ay wala kang karapatan na makialam dito. Bakit? Hindi na ba masakit ang likuran mo?
Su Qingxue, bantayan mo ang aso mo. Puro mga respetadong tao ang narito. Huwag kang gumawa ng gulo para sa sarili mo. Sumusobra ka na. Tigil. Sino ang bastos na batang ito na nangangahas na manggulo dito sa event ng Yunhai Group? Manager Zhang, sa wakas ay dumating na po kayo. Young Master Lee, ano ba talaga ang nangyayari dito? Dahil lang naman po kay Su Qingxue na kumuha ng isang hamak na construction worker bilang assistant at naglakas loob pang pumunta sa meeting. Nabalitaan ko po na ang chairman ng inyong kumpanya ay napaka-istrikto pagdating sa kalidad at pagiging profesional, kaya hindi magandang makita niya sila. Sa tingin ko po, bago pa dumating si chairman, ay dapat na nating paalisin ang dalawang iyan. O President Su, kusang loob ba kayong aalis? O kailangan ko pang tumawag ng tao para kalad ka rin kayo palabas? Chairmas, may balita na po tungkol sa taong pinapahanap nyo. Nandito po siya ngayon sa venue ng kooperasyong ginaganap ng ating grupo. Kuya Lu, noong pinag-aral mo ako noon, naisip ko na gamitin ang pagkakataong ito para ibigay ang proyektong ito sa iyo, para makatulong sa iyong pag-unlad. Sige, pumunta na tayo sa venue ngayon din. Bitiwan niyo ako. Ano bang balak niyong gawin? Manager Zhang, sinasadya mo kaming gipitin. Su Qingxue, kung matalino ka, umalis na kayo ng aso mo bago pa ako mawalan ng pasensya. Huwag ka nang magpahiya dito. Wala kayong karapatang makipag-usap sa Yunhai Group para sa kooperasyon. Si Manager Zhang ang may hawak ng meeting na ito at matagal na silang nagkasundo ng tatay ko. Tama iyon. Ang kooperasyong ito ay para na talaga kay Young Master Lee. Kayo. Su Qingxue, ganito na lang. Pagsilbihan mo ako ng ilang araw at kapag nakuha ko na ang kontrata at naayos na ang mga proyekto, bibigyan kita ng kaunti para naman makinabang ka rin. Ano sa tingin mo? Manager Zhang, ginagamit mo ang iyong posisyon para sa sariling interes. Hindi ka ba natatakot kapag nalaman ito ng chairman ng Yunhai Group? Isa ako sa mga naunang tauhan ng chairman. Iniisip mo ba na ang chairman ay may gagawin sa akin dahil lang sa maliit na bagay na ito? Naiintindihan ko na ang lahat. Hindi ko akalain na ang Yunhai Group na isang sikat na kumpanya sa ibang bansa ay mayroon palang walang hiyang matanda na katulad mo. Dadan, napakalakas ng loob mo. Alam mo ba kung ano ang kahalagahan ng Yunhai Group? Sinasabi ko sa iyo, kapag kinalaban mo ang Yunhai Group, wala nang lugar sa mundong ito para sa iyo. Talaga ba? Ikaw na walang muwang na trabahador, ang lakas ng loob mong bastusin ang Yunhai Group. Lu Dadan, talagang wala kang respeto sa batas. Bitawan mo agad si Manager Zhang. Su Qingxue, ang SUS Construction mo ba ay gusto nang magsara? Utusan mo ang aso mo na bitawan siya. Dadan. Kumilos na kayo. Kalad ka rin niyo silang dalawa palabas. Umalis kayo. Tumigil kayo. Chairman, bakit po kayo naparito? Bakit? Sa partnership meeting na inorganisa ko, bawal ba akong pumunta? Hindi po. Hindi po iyon ang ibig kong sabihin. Chairperson Lee, madalas ko pong marinig mula sa aking ama ang tungkol sa inyo. Sabi niya ay napakagaling nyo kahit bata pa kayo. At ngayong nakita ko na kayo, totoo nga ang lahat ng sabi-sabi. Kuya Dadan, miss na kita. Xiaomei, ako. Nananaginip ba ako? Ikaw pala talaga ang Chairman Yunhai Group Chairman. Oo. Ano sa tingin mo? Ang galing ko, di ba? Lu Dadan, ang husay mo rin talaga kung kani-kanino ka lumalapit. Ako? Kuya Dadan, sino ba ito? Xiaomei, siya ang boss ko, ang chairman ng SUS Construction na si President Su. President Su? Siya naman ang kapatid ko. Hindi lang ako basta kapatid mo. Sinabi ko na sa'yo noon, kapag kumikita na ako ng pera, papakasalan kita. Sakto ngayon, dahil narito ang lahat, uulitin ko ang sinabi ko, papakasalan kita. At ito naman,
Ang partnership contract para sa Yunhai Construction Project, napirmahan ko na ito at ibinibigay ko na ito sa'yo. Kahit anong kumpanya ang gustuhin mong makatrabaho, lahat ng kikitain sa proyektong ito, mapupunta sa'yo. Manager Zhang, anong nangyayari dito? Hindi ba sabi mo ang proyekto ay siguradong mapupunta sa akin? Hindi ko rin po alam yan. Chairman Lee, isa lang siyang hamak na trabahador. Bakit kailangan ang proyektong ito ay ibigay sa kanya para pamunuan? Bakit? Kailangan ko pa bang ipaliwanag sa'yo ang aking mga dahilan? Zhang Wude, Lee. Chairman Lee. ilang taon ka na sa akin, masyado ka nang nagiging mayabang, at naglakas loob ka pang makipagsabuatan sa iba para palihim na baguhin ang aking mga desisyon? Sisisantuhin na kita. Chairman Lee. Chairman Lee. Ikaw pala ang nang-api kay Kuya Lu, hindi ba? Ana, ipaalam sa lahat. Putulin na ang pakikipagtulungan ng lease building materials sa Yunhai Group, gawin ito agad. Opo. Ayos na po, Chairman Lee. Chairman Lee, hindi mo pwedeng... Walang hiya ka. Ano ba ang ginawa mo? Binawi na ng Yunhai Group ang lahat ng puhunan nila. Bumalik ka rito at tingnan mo kung paano kita parurusahan. Chairman Lee! President Su, ang proyektong ito ay mas pamilyar sa iyo, kaya mas mabuting ikaw na lang ang gumawa nito. Basta gusto ni Kuya Lu, wala akong tutol. Maraming salamat, Xiaomei. Kuya Lu, dahil tapos na ang lahat, magpakasal na tayo ngayon din. Xiaomei, napakabata mo pa. Huwag kang magbiro ng ganyan. Hindi na ako bata, matagal na akong nasa tamang edad. President Lee, pwede ba nating pag-usapan ang detalye ng ating pagtutulungan? Ako na ang taya, ililibre kita ng pagkain. Tama. Eksakto namang gutom na ako, kaya makikinig na lang ako kay President Su. Kakain muna tayo. Dahil gutom na si Kuya Lu, mapipilitan na lang akong sumabay sa inyong kumain. Tara, Kuya Lu, sumakay ka na sa kotse ko. Kuya Dadan, ito ang espesyal na order ko para sa iyo. Pampalakas ito ng katawan, para ito sa ikabubuti nating dalawa. President Lee, bata pa si Dadan, masyadong mabigat ang pagkain iyan. Kumain ka na lang ng protina. Heto, kumain ka ng hipon. Kumain ka ng paa ng baboy, para sa collagen. Ang mamantika naman yan. Kumain ka ng carbohydrates para magkaroon ng lakas. Heto. Kumain ka nitong lamb chops. Heto, oh. At heto pa ang baka, para lumakas ang iyong katawan. At meron pa, pati ito, kumain ka ng maraming lotus root, para tumalas ang iyong isipan. Dapat mong kainin ang gulay na ito, pampatanggal ng umay. Tingnan mo ang mga pagkaing ito. Masyadong nakakaumay ang mga kinuha mo. Kuya Dadan, tabi tayong matulog ngayong gabi. President Lee, tingin ko ay hindi na iyon kailangan. Bukas, kailangan naming pag-usapan ni Dadan ang mga detalye ng proyekto. Dadan, sakay na. Wala akong pakialam. Gusto kong makasama si Kuya Lu. Kung saan matutulog si Kuya Lu, doon din ako. Wala akong pakialam, gusto kong makasama si Kuya Lu. Kung saan matutulog si Kuya Lu, doon din ako matutulog. Ano kaya kung sa harap na lang ako uupo? Uy, Kuya Lu, mas mainit kapag magkadikit? Mas komportable kapag nakadikit sa katawan ni Kuya Lu, hindi ba, President Su? Alam mo ba, Kuya Lu, nagpakonsulta ako sa isang master.
At ang sabi ng master, bagay na bagay ang swerte nating dalawa at magdadala ako ng swerte sa asawa ko. Kaya kailangan kong lumapit sa iyo para mapasa sa iyo ang lahat ng swerte. Sino ang mag-aakala na ang ating President Lee, ang kagalang-galang na chairman ng Yunhai Group, ay naniniwala sa mga ganyang bagay? Anong alam mo? Sabi ng master, ang swerte namin ni Kuya Lu ay itinadhana ng langit at kapag sumama siya sa akin, siguradong mas magiging maayos ang karir niya. Anong kamalasan ito? Kuya Dadan, bakit ka nakatira sa ganitong klaseng lugar? Napakaliit nito. Hi, gusto mo bukas ibilhan kita ng isang malaking villa? Xiao Mei, bahay ito ni President Su. Ay, pasensya na President Su. Hindi ko akalain na kahit mukhang disente ka, ay ganito ka pala kakuripot? Xiao Mei, sapat na ang laki nito. Ayos lang ang pagtira ko rito. Ay, kailangan ko nang magpahinga. Kayo rin, magpahinga na rin kayo ng maaga. Dali! Nako Kuya Dadan, gusto ko sanang makatabi ka sa pagtulog ngayong gabi. President Lee, marami pa kaming bakanting kwarto rito sa bahay. Kuya Dadan, natatakot kasi akong matulog ng mag-isa, kaya hayaan mo na akong makitabi sa iyo ngayong gabi, sige na? President Lee, gusto mo bang ako na lang ang tumabi sa iyo? Oo nga, Xiao Mei. Malikot at maingay akong matulog. Kaya ikaw, tumabi ka na lang kay President Su. Ako? Hi. Magiging akin ka rin balang araw. Nako. Nako. Kapag nagpatuloy pa ito, sasabog na ang ulo ko. Dadan, salamat sa pag-aalaga niyo ni President Su. Babalik na lang ako sa construction site para magbenta ng pagkain. Ayaw ko nang makaabala pa sa inyo. Si Ate Chunhua talaga ang pinakamaunawain. Hindi pwede. Napapabayaan ko na ang training ko. At maayos pa naman ang mga damit ko. Hindi ko na kailangang bumili ng bago. Hindi maaari, kaarawan mo ngayon. At dahil matagal akong nawala, walang nagbigay sa iyo ng regalo. Kaya kahit anong mangyari ngayon, babawi ako sa iyo. Magandang araw po sa inyong tatlo. Naghahanap ba kayo ng suit o casual na damit? Kararating lang po ng mga bagong stocks namin. Ilabas niyo ang lahat ng pinakamagagandang damit na mayroon kayo rito. Sige po, sandali lang po. Sir, sa tingin ko, mukhang nagkamali kayo ng pinuntahang lugar. Ang mga damit namin dito ay hindi bagay sa isang tulad niyang hamak na trabahador. Kung ganoon, nasaan ang mga damit na bagay sa kanya? Bagay sa kanya? Sa mga bangketa sa labas, maraming damit doon na nagkakahalaga lang ng $50 bawat isa. Ang mga damit dito sa amin, magmumukha lang na ninakaw kapag isinuot niya. Sa hanay na ito, ayaw ko ng mga mukhang pangmatanda. Lahat ng natitirang estilo sa loob ng shop, ibigay mo sa akin base sa sukat niya, tigi-isang set, bawat isa. Ang mga damit dito sa amin, aabot sa ilang $1,000,000 ang kabuuan. Kaya nyo bang magbayad? Mag-ingat ka po, huwag kang magpapalinlang sa kanila. Baka mapagod ka lang sa wala. Hindi na kailangang bumili. Marami na akong damit. Hindi ko na nga maisuot lahat. I-swipe na ang card. Sandali. Tagumpay ang pagbabayad. $5,600,668,000 $68,000. Pasensya na po, sir. Pasensya na po talaga. Naging mapanghusga po ako. Ipadala ang mga ito sa address na ito. Assistant Lu, dahil si President Lee ay binilhan ka ng maraming damit, bibigyan naman kita ng isang Mercedes-Benz bilang regalo sa iyong kaarawan. Hindi pwede. Pangmatanda ang Mercedes-Benz. Napakabata pa ni Kuya Dadan. Dapat Rolls-Royce Phantom ang minamaneho niya. Kukuha na ako ng unit ngayon din. Magpapakuha na ako ng sasakyan ngayon din. Hindi pwede. Ang Rolls-Royce ay para sa mga bagong yaman lang. Kung ganoon, Bugatti na lang. Teka, Sandali. Magsalita ka. Ano ba talagang sasakyan ang gusto mo? Huwag na kayong bumili. Wala naman akong lisensya. Hindi ko rin naman magagamit kahit bumili pa ako. Si Xiao Mei ang magsisilbing driver mo. Si President Lee ay sanay na pinagsisilbihan sa sasakyan, di ba? Ano kaya? Kung hanapan ko rin ng driver si Dadan?
Grabe, may UFO. Nasaan? May parcel ako sa construction site, kukunin ko lang ang parcel ko. Sandali, Ludadan. At titingnan ko na rin ang lagay ng proyekto. Dadan. Hoy, Dadan! Mukhang umaasenso ka na ah. Ilang araw lang tayong hindi nagkita. Ngayon ay isa ka ng bigatin? Teka, bakit ka bumalik dito sa site? Magkwento ka naman sa akin. Nagpapanggap ka lang ba na mahirap? Anong nagpapanggap? Bumalik ako para magtrabaho. Kuya Lu, nabalitaan ko ang tungkol sa iyo na ikaw na pala ang general manager ng Sue's Construction. Sa susunod, tulungan mo naman ako ha. Sige, asahan mo. Akala mo ba porket maayos ang suot mo, ay isa ka ng bigatin? Sa tingin ko, pinalayas ka lang ni President Sue kaya ka bumalik dito, di ba? Ha ha ha? Sino siya? Siya ang contractor para sa expansion ng proyekto. Ludadan, magsabi ka ng totoo? Hindi ka ba uubra sa kama? Kaya ka inayawan ni President Sue? Ano? Sinasabi ko sa iyo, dapat ay sa akin na lang lumapit si President Sue. Kahit anong sabihin mo, pagdating sa pagkalalaki, ako ang numero 1, ha? Napakababaw mo. Gusto pa nga akong bilhan ni President Sue ng Mercedes, pero hindi ko tinanggap dahil hindi ko kailangan iyon. Naku naman, napakayabang mo, talaga bang? Bibigyan ka ng sasakyan ni President Sue? Sino ka ba sa akala mo? Mr. Lu, ito po ang Maybach na inihanda ni Madam Su Qingxue para sa inyo. Tapos na po ang lahat ng papeles, pakipirmahan na lang po ito. Mr. Lu po, ito naman ang Ferrari na ipinadala ni Chairman Lee mula sa ibang bansa, tanggapin niyo po ito. Ito. Hindi ko ba sinabi na ayaw ko? Ikaw talagang bata ka. Hindi mo lang nakuha ang President Sue. Nakuha mo pa ang reyna ng negosyo, Yunhai Group ang Chairman Lee. Chairman Lee. Ha? Haha! Ano sa tingin mo? Hoy Chen, ang tropa kong si Dadan. Matindi, di ba? Ang pag-asa sa babae ay hindi isang kakayahan. Alis na tayo, tara. Hoy, Dadan, mayaman ka na ngayon? Tingnan mo naman kaming mga kasama mo. Hindi ba tayo magse-celebrate? Oo nga naman. Sige, pagkatapos ng trabaho mamayang gabi, sama-sama tayong lahat, pupunta tayo sa KTV para mag-celebrate ng husto. Ayos. Sige, sasama ba silang dalawa? Ha ha ha. Sige. Kuya, bumili ka na ng alak. Kasabayan kita uminom. Basta ba kaya mo akong sabayan? Oo. Sige ba, munting kapatid? Tara. Mahirap talaga ang buhay ngayon. Bata pa lang ay nagtatrabaho na sa mga bar. Ah, walang hiya, ikaw na babae ka. Bumili ako ng alak sa'yo, gumastos ako ng $5,000, tapos tatakasan mo lang ako? Kung hindi kita mapaparusahan ngayon, hindi na ako si Chen. Bitawan mo ako. Kuya, tulungan mo ako. Oo. Hindi ba ito si Ludadan? Ang lalaking umaasa sa babae? Ha? Bakit? Gusto mong maging bayani? Sinasabi ko sa'yo, kung ayaw mong masaktan, lumayas ka sa harapan ko. Narinig mo ba? Hindi ka ba nakakaintindi? Oh, hayop. Ikaw na bata ka. Sige. Matapang ka pala. Humanda ka sa akin. Kuya, salamat po. Gusto mo bang samahan kita uminom? Marunong ako mag-asikaso. Huwag mo akong gamitan yan. Mukhang nasa 20 taong gulang ka pa lang? Bakit hindi ka nag-aaral? At bakit mo ginagawa ito? May sakit po ang kapatid ko. At wala kaming pera. Kung hindi ako magtatrabaho rito, wala kaming kikitain. Sige na, huwag mo nang gawin ito. Puntahan mo ako sa construction site sa tabi, hahanapan kita ng maayos na trabaho. Opo. Salamat po, kuya.
Ano ito? Surprise! Xiaomei? Hindi. Bakit ka nandito? Surprise! Xiaomei? Hindi. Bakit ka nandito? Kuya Dadan, maganda ba? Inihanda ko talaga ito bilang regalo sa birthday mo. Nagustuhan mo ba? Maganda? Naku, kahit maganda pa iyan. Magbihis ka na. At umuwi ka na agad. Ayaw ko nga. Dati naman ay tabi tayong natutulog. Naku, dati kasi ay wala tayong matulugan. Kaya kailangan nating magsiksikan. Pero ngayon, magkaiba na ang sitwasyon. Kuya Dadan, ibig bang sabihin ay hindi mo na ako gusto? Naku, hindi. Hindi sa ganoon. Hindi sa hindi kita gusto. Ano ba naman ito? Ibig sabihin ay gusto mo rin ako? Wala akong pakialam. Ngayong araw gusto ko talagang tumabi sa iyong matulog. Sige. Sa kama ka matulog, sa sahig na lang ako. Kuya Dadan, pakiusap, pakasalan mo na ako. Ang batang ito. Magbihis ka na ng maayos at umuwi ka na agad. Baka may makakita pa sa iyo. Dadan, yan ka ba? Ipinagluto kita ng almusal, bumangon ka na para kumain habang mainit pa. Ay oo nga pala, sino itong batang babae sa may pintuan? Kapag hindi mo pa binuksan ang pinto, papasok na ako. Sandali, Ate Chunhua. Wag. Ate Chunhua, makinig ka. Magpapaliwanag ako. Siya ay... Kuya Dadan, sino ang dalawang ito? Huwag mong sabihing pareho mo silang mga karelasyon? Hindi po. Siya po si Ate Chunhua. Mula sa aming nayon at kasamahan ko siya sa trabaho. At ito naman ay si... Kumusta po ate? Ako po si Wang Xiaojuan. Naparito po ako para hanapin si Manager Lu para tulungan ako makahanap ng trabaho. Dati po siya nagtatrabaho bilang entertainer sa KTV. Sa tingin ko ay hindi iyon maganda. Kaya kinuha ko siya para... Sige, naiintindihan ko na. Pero, bakit mo dinala ang isang batang babae dito sa construction site? Ikaw si Xiaojuan, tama? Kung gusto mo, maaari ka nang pumunta ngayon sa Yunhai Group para mag-report. $6,000 ang sweldo mo kada buwan. Payag ka ba? Salamat po Manager Lu. Salamat po ate. Payag po ako. Dadan, ipinagluto kita ng siopaw, kainin mo ito habang mainit pa. Mamamalengke pa ako. Maiwan ko na kayo sa trabaho nyo. Ate Chunhua, salamat sa iyo. Kuya Lu, sinasabi ko sa'yo, dapat ako lang ang tanging babae sa buhay mo. Tara na. Ay naku, napakasarap talagang bumalik. Napakasariwa ng hangin dito sa construction site. Hello sa inyong lahat. Ngayong araw, magla-live tayo sa labas. You, Maymay? Maymay, sa construction site. Tingnan niyo po, halika kayo at bumati tayo sa kanila. Hello, hello! Sana po ay pumunta kayo sa aking live stream, i-follow niyo ako, at i-like ang video na ito, okay? Ngayon, tingnan natin kung anong bago ang gagawin ni May. Hoy, umalis ka na diyan. Delikado rito. Boss, kukuha lang ako ng video, pwede ba? Pagkatapos nito, bibigyan kita ng $1,000. Hindi ito tungkol sa pera. Sinabi ko na sa iyo. Delikado rito, itigil mo na yung live stream mo, umalis ka na. Boss, kung ayaw mo ng pera, ano ang gusto mo? O baka naman, gusto mong ibigay ko sa iyo ang suot kong medyas? Boss, kung ayaw mo ng pera, ano ba ang gusto mo? O kaya naman, ibigay ko na lang sa iyo ang medyas ko. Nagagawa mo pang mag-alok ng medyas? Nagtitinda ba kayo ng medyas ng maramihan? Kahit ibigay mo pa sa akin ang damit mo, hindi pa rin pwede. Umalis ka na. Napakawalang modo mo. Alam mo ba kung gaano kahalaga sa akin ang views? Wala akong pakialam sa views na iyan. Wala akong pakialam kung saan ka nagla-livestream. Pero sinabi ko ng delikado rito, bawal mag-livestream dito. Umalis ka na agad. Ikaw. Host, nakikita mo ba ang martilyo sa itaas? Kapag nakuha mo iyan, bibigyan kita ng rocket gift. Uy, nakita mo ba? Ako pa kapag nakaakyat ako, makakakuha ako ng $5,000. Ganito na lang. Hahatiin ko sa iyo ang kalahati. Ayos na ba iyon? Sige. Pero kapag may nangyaring aksidente, wala akong pananagutan. Sus, sino bang may sabi na kailangan kita? Nakita mo ba iyon, trabahador? Napakadali ko lang kumita ng pera. Miss, delikado. Bumaba ka na riyan. Bumaba ka na? Bumaba ka na po. Lauzang, ako na ang bahala rito. Mauna ka na sa trabaho mo. Kailangang matapos ang proyekto sa tamang oras.
Napakataas naman. Hindi na ako makababa. Kuya, pwede mo ba akong tulungan? Parang hindi ko na kayang bumaba. Kanina lang ang tapang mo, di ba? Bakit? Ngayon ay naduduwag ka na? Naku kuya, pasensya na po, nagkamali na po ako, okay? Ibibigay ko sa iyo ang lahat ng pera ko. Hindi pwede iyan. Sinabi ko na sa iyo kanina na wala akong pakialam sa mangyayari sa iyo. Ikaw, napakasama mong tao. Walang hiya ka. Hoy, Ibaba mo ako, ibaba mo ako. Bakit mo ba ako hinahawakan? hoy, Aray. Aray ko po. pasensya na. Hindi ko naman sinasadya yon. Sa tingin ko ay sinadya mo talaga. Ako, bakit ba ganyan ang ugali mo? Kakaligtas ko lang sa iyo. Ngayon naman ay babaligtad ka at hindi na ako kikilalanin. Sinabi ko bang iligtas mo ako? Grabe talaga. Sa tingin ko, gusto mo lang akong tsansingin, ikaw na walang hiyang bastos. Aamin ka ba sa pagkakamali mo o hindi? Wala akong kasalanan. Ay, sige. Ayaw mong umamin ha? Dadalhin kita ngayon sa itaas ng crane para mahanginan ka. Huy, ako. Wag. Boss, sorry na, mali ako. Huy, boss. Totoo, nagkamali ako. Walang hiyang lalaki. Hamak na trabahador lang. Tingnan mo kung paano kita ipapahiya sa internet ngayong araw. Hoy, Sister Maymay. Ang bagong upload na video ay nag-viral na. Sinasabi ng lahat na ang lalaki sa construction site ay napaka-manly. At sinasabi rin nilang napakatotoo ng mga video mo. Ang likes ay umabot na sa 100,000. Scarface, siya ang babaeng iyon. Ang nagtitinda rito na hindi nagbayad ng protection fee. Umalis ka rito. Hoy, hinto na sa pagkain. Sabi ng hinto na sa pagkain, layas kayong lahat. Alis. 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 Hi, miss. Ngayon lang kita nakita rito ah. Kung matalino ka, ibigay mo na ang pera mo ngayon din. Pinaghirapan ko ang perang kinita ko. Bakit ko ito ibibigay sa inyo? Kung ayaw mong magbayad, ayos lang. Sumama ka na lang sa akin. At kapag napagsilbihan mo ako ng maayos, hindi mo na kailangang magbayad. Nananaginip ka ng gising? Buwisit, ayaw mo talagang makinig sa maayos na usapan, ha? Tara. Kunin siya. Bitawan niyo ako. Anong binabalak ninyong gawin? Anong balak nyo? Buwisit, isang hamak na trabahador. Gusto pang magpakabayani? Humanda ka. Ay. Ano ang ginawa mo? Nagsisisi ka na ba? Aray, itigil mo na. Boss, maawa po kayo. Aray ko. Salamat po sa pagpapatawad sa akin. Mula ngayon, makikinig na sa inyo itong si Scar. Layas. Ay, sige po. Ate Chunhua, upo ka. Ate Chunhua, ayos ka lang ba? Dadan, huwag kang matakot. Nandito na ako para iligtas ka. Nasaan sila? Nasaan na ang mga tao? Lao Zhang, nagsitakas na silang lahat. Hay. Tama na yan. Tapos na ang trabaho nyo. Maupo muna kayo at kumain. Ang lakas ng loob nilang kalabanin ang kapatid kong si Dadan. Papatulan ko sila at pagbabayarin. Opo. Kumain ka na. Talagang itinira ko iyan para sa iyo. Uy! Mukhang masustansya ang lahat ng ito. Tila si Chunhua ay talagang may pagtingin sa iyo. Lao Jiang, ano bang pinagsasabi mo? Ate Chunhua. Kapag inulit mo pa iyan, hindi na kita ititira sa susunod. President Su, bakit po kayo nandito? Bakit? Bawal ba akong pumunta rito? Boss,
Kumuha lang tayo ng isang video. Ako? Video? Kaya naman pala, may ayaw na pumunta ako rito. Hindi po, President Su. Makinig po kayo sa paliwanag ko. Hindi, President Su. Makinig ka muna sa paliwanag ko. Hindi ko talaga siya kilala. Hi, ako. Hindi mo siya kilala. Tinatawag ka nga niyang kuya ng paulit-ulit. Mukhang totoo nga na ang mga lalaki, nagbabago kapag nagkakapera, hindi marunong makontento sa isa, at naghahanap pa ng iba kahit meron na. Sandali, President Su. Ate, ano ba talagang gusto mong mangyari? Ikaw, pwede mo ba akong tantanan? Nako, para lang naman ito sa video. Hati tayo sa kikitain 50-50. Sinabi ko na sa'yo, nagtatrabaho ako, wala akong oras para makipaglaro sa'yo. Sige na, pangako. Kapag sinamahan mo akong mag-video, hindi na kita kukulitin kailanman. Ayos na ba iyon? Sige. Sabi mo yan ha? Pangako ko. Tara. Tara. Teka, paano ko ito bubuhatin? Madali lang, iyong tumpok ng mga laryo na iyon, ayusin mo lang ng mabuti at ilagay dito sa gilid. Iyon lang? Heto, hawakan mo muna ito. O sige, magsisimula na ako. Ay. Aray ko po. Ha? Ano sa tingin mo? Ilan na ang nanonood sa livestream ngayon? 20,000. 20,000? Hay naku. Ikaw. Hindi. Alam mo ba talaga kung paano mag-record? Napakabastos mo. Ang mga ni-record mo, puro malalaswang video na ito. Tama na yan, kunin mo ito. Hindi ko akalain na ang ganda pala ng katawan niya. Wow! Napakagwapo naman. Bakit? Tapos ka na bang tumitig? Sino? Sinong tumitingin sa iyo? Nakikita mo ba ito? Ito, ang tunay na muscles. May gagawin pa ako. Una na ako. Hoy, wag mo na. Mag-video pa tayo sandali. Dumarami ang followers ko sa livestream. Sabi ko na sa iyo, kailangan ko nang magtrabaho. Wala na akong oras na makipaglaro sa iyo. Hoy, hindi pwede. Wala akong pakialam. Kapag hindi ka nag-video kasama ko, hindi kita tatantanan. Sige na. Ano ba ang kailangan kong gawin? Para tantanan mo na ako? Simple lang. Kapag niregluhan mo ako ng isang racket, aalis na ako agad. Kapag binigyan mo ako ng 2, gagawin kitang VIP. Sa susunod na bumisita ka sa livestream ko, uunahin kitang kausapin. Pero kapag nagbigay ka ng 10, kahit anong gusto mong gawin, hahayaan kitang gawin iyon. Sige. Ikaw ang nagsabi niyan. Sus, kalimutan mo na. Isa ka lang construction worker, hindi mo naman iyon afford, kaya wag mo na subukan. Wow. Boss, talaga bang binigyan mo ako ng 10 racket? Bakit? Hindi ba? Hindi, boss. Nagbibiro lang ako kanina. Mali ako. Mali po talaga ako. Hoy. Gusto mo bang tumakas? Ano ba talagang gusto mong gawin ko? Hindi ba't sinabi mo kanina? Na kung ano ang gusto ko, ay siyang gagawin mo? Dalhin mo ang mga laryong ito doon sa kabila at ayusin mo ang pagkakalansan. Ikaw. Tanggapin ang pagkatalo, tanggapin ang pagkatalo. Sige na nga. Ito ay dahil pinadalhan mo ako ng peking medyas para lokohin ako. Aray. Naku! Ay ko po. Ang bewang ko. Tulungan niyo ako. Ikaw, bakit mo ako dinala rito?
Hindi ba sumasakit ang bewang mo? Dinala kita rito para magamot yan. Ayoko, ayos lang ako. Nagmali ako, nagkamali po ako. Talaga bang aalis ka na? Itaas mo ang damit mo at dumapa ka doon. Kaya mo ba talaga? Siyempre naman, kaya ko. Sige, simulan mo na. Ay, ang sarap. Dahan-dahan lang. Aray, ang sarap. Nako, ikaw, bagalan mo lang. Dahan-dahan lang po. Iba talaga kapag bata pa ang lakas ng katawan. Itong si Kuya Lou, ang galing ha, nakakuha na naman siya ng isa at isang sikat na influencer pa. Tara na, alis na tayo. Lagon, nandito si President Su sa construction site ngayon. Aray, dahan-dahan lang. Napakasarap sa pakiramdam. Tapos na. Uy, kuya, napakagaling mo naman. Parang hindi na talaga masakit. Eto. Siya sila, bakit sila nakatingin sa akin ng ganyan? Lao Jiang, anong nangyari? Ang mikropono. Salita? Manager Lou, pumunta ka sa opisina ko. May itatanong ako sa iyo. At saka, sa susunod, huwag kang magsasama ng kung sino-sinong kahina-hinalang tao dito sa construction site. Hoy! Anong ibig mong sabihin sa walang kwenta? Kami ni Kuya Lou, iyon ang tinatawag na magandang samahan at perpektong kombinasyon. Naku, anong perpektong kombinasyon? Ako, President Su, ito, makinig ka sa paliwanag ko. Lou Dadan, pumunta ka sa opisina ko. May itatanong ako sa iyo. Sandali, President Su. Ikaw. President Su, makinig ka sa akin. Sa pagitan namin, wala talagang namamagitan sa amin. Walang namamagitan? Akala mo ba hindi ko narinig? Sumakit ang bewang niya, kaya tinulungan ko siyang imasahe. Sana nga. President Su, sabi mo, may kailangan ka sa akin? Nang inspeksyonin ko ang mga materyales kanina, napansin kong sa construction site ay may nawawalang 2 gintong kahoy na Phoebe. Iyon pa naman ang pinaka-importanting materyales na gagamitin para sa main hall, pero sira ang CCTV, kaya hindi natin alam kung sino ang kumuha. Pero sira ang mga CCTV, kaya hindi natin alam kung sino ang kumuha. Kakaumpisa lang ng pakikipagtulungan natin sa Yunhai Group, at ang pagpapatayo ng atraksyong ito ang pinaka-importante nating proyekto. Pero ngayong kailangan na itong ibigay. Tsaka pa nangyari ito. President Su, huwag kang mag-alala. Ipauubaya mo sa akin ang lahat. Ang mga nawalang materyales, sisiguraduhin kong mababawi ko ang mga iyon. Paano mo naman mababawi ang mga iyon? Ang mga magnanakaw na ito, ang lalakas ng loob. Maliwanag ang sikat ng araw, pero nagawa pa nilang magnakaw ng mga kahoy. Tingnan nyo, at parurusahan ko kayo. Tikman nyo ang aking Dragon Claw hand. Anong ginagawa mo? Anong ginagawa mo? Su, President Su, bakit ka narito? Hindi mo pa ba bibitawan ang kamay ko? Oh, Sila. Bilis, bilis, bilis! Bilisan ninyong lahat ang galaw nyo. Sabi ni Young Master Lee, kapag nagtagumpay ang trabahong ito, makakakuha tayong lahat ng tig 50,000 dolyar. Bilisan ninyong lahat ang galaw nyo. Bilis, bilis! Ayusin nyo ang trabaho nyo! uy, President Su, huwag kang gagawa ng ingay para hindi sila makahalata. Kapag nalaman nila na narito tayo,
ang mga nawawalang kahoy ay hindi na natin mababawi. Bakit mo ba ako pinapalo? Nagustuhan mo ba ang pagkakahawak mo? Oo. Gusto mo pa bang humawak? Uy, hindi na. Hindi na po. Nakuha mo na ang gusto mo pero nagrereklamo ka pa? Walang hiya ka. President Sue, ito kasi, hindi ba espesyal na sitwasyon ito? Pagtutuusan natin ito mamaya. Habulin mo sila agad. Huwag mo silang hayaang makalayo. Tungkol doon, hindi na natin sila mahahabol. President Sue, gamitin mo ito. Bisikleta? Nagbibiro ka ba? Uubra ba ito? Sigurado ito? Tara, kailangan nating magmadali. Kumapit ka sa akin ng mahigpit, President Sue. Bibilisan ko na. Sige. Hoy, sandali, ano ito? Iyon ang 2 gintong kahoy. Mukhang may nagmamasid na pala sa atin. Siguradong si Li Aotian ang may gawa nito. Napakatalas talaga ng paningin mo, President Sue. Nahulaan mo agad na ako ang may gawa nito. Dahil nandito na rin lang kayo, huwag na kayong umalis. Li Aotian, anong balak mong gawin? Anong gagawin? Kung hindi dahil sa iyo at sa lalaking iyan sa tabi mo, ako na si Pamilya Lee, ay hindi sana mawawalan ng malaking kliyenteng tulad ni Yunhai Group. Ngayong araw, lahat ng utang niyo sa akin ay babawiin ko. Nang buo. Li Aotian, kung matalino ka, umalis ka na. Dahil kung hindi, paparusahan kita. Ha? Bulag ka ba? Nagdala ko ng maraming tao ngayon para lang tapusin ka. Huwag kang mag-alala, hahayaan kitang mabuhay. Dahil gusto kong makita mo mismo kung paano ko hamakin ang mga walang hiyang babaeng kasama mo. Magbabayad ka. Hoy, Dadan. Umalis ka na bilis. Kasalanan ko ito. Nadamay lang kita. Li Aotian, pakawalan mo na siya. Dito lang ako. At gawin mo ang gusto mo sa akin. Aalis? Pumayag ba ako? Nagbayad ako ng malaking halaga para hanapin si Scarface, hindi para makipagnegosasyon sa inyo. Ang lakas ng loob mo. Umalis ka na. Ang grupo ni Daoba ay mga taong walang awa. Umalis ka na muna. Kaya ko silang harangin dito. President Sue, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Sino ba si Daoba para katakutan? Habang nandito ako, walang pwedeng gumalaw sa atin. Bata, masyadong mataas ang bilib mo sa sarili ha? Scarface, may taong hindi rumerespeto sa iyo. Sino ba yan? Napakayabang. Ludadan, dahil kinalaban mo si Scarface, humanda ka ng mabura sa mundong ito. Scarface, tulungan mo akong tapusin ang batang ito. Kapag natapos na ang lahat, bibigyan kita ng $500,000. Walang hiya ka. Sandali. Bakit mo ba ako sinasaktan? Talagang ikaw ang dapat maturuan ng leksyon. Naglakas loob kang kalabanin si Kuya Lu. Naghahanap ka ba ng gulo? Parusahan niyo siya ng gusto? Hayaang ang walang modong asong ito ay matuto ng leksyon. Aray. Tama na, Haha. Kuya Lu, kasalanan ko po at nabulag ako. Hindi ko po kayo agad nakilala. Huwag niyo na po sanang ipagdamdam. Ikaw. Siya po ba ang President Sue's Construction President Sue? Hindi ko akalain na asawa pala siya ni Kuya Lu. Sister-in-law, pasensya na po talaga sa nangyari. Hindi ko po talaga alam na kayo pala ang babae ni Kuya Lu. Huwag po kayong mag-alala. Mula ngayon, ang seguridad ng inyong construction site ay ako na ang bahalang mamahala. Sisiguraduhin kong walang magiging problema. Ay nako, tama na. Isama niyo na siya. At umalis na kayo. Sige po, dalhin niyo na yan. Tara. Bata, walang hiya ka, maghintay ka lang. Maghintay para sa ano? Ano na, President Sue? Sabi ko naman sa iyo, tayong dalawa, siguradong magiging maayos tayo. Hoy! Ikaw na bata ka, habang wala akong alam kung saan-saan mo ipinagkakalat na asawa mo ako. Ito? Nako, hindi ko sinabi sa kanya. Wala akong kinalaman dyan. Pero Dadan,
Itong 2 kahoy na Phoebe Jenan, kung gusto nating maiuwi ng walang sira, kakailanganin ng hindi bababa sa 7 araw. Pero sa oras na iyon, lampas na tayo sa takdang oras ng paghatid. Ibiyaheng walang sira? Madali lang iyan. Bukas na bukas, maiuuwi ko na ang mga iyan ng buo. Ludadan, pwede bang huwag ka nang magyabang? Bakit? Hindi ka ba naniniwala sa akin? O baka ganito na lang, bukas, kapag naiuwi na natin ito, halikan mo ako. Ano sa tingin mo? Sige, basta't magawa mo iyan. Gagawin ko ang kahit ano. Sige, usapan na iyan. Ngayon, paano mo babalak ihatid iyan? President Su, narinig mo na ba ang tungkol sa mga makabagong sasakyan? Xiao Qing, isasend ko sa'yo ang lokasyon ko. Sunduin mo ako. Hoy, hindi ka naniniwala sa akin? Tingnan na lang natin. Espasyo ng paglikha? Kunin mo na. Ano sa tingin mo, President Su? Hindi kita niloko, di ba? Paano mo ba talaga ginawa iyon? Huwag ka nang makialam. Dahil ngayon, oras mo na. President Su, hindi ka naman siguro babalik sa salita mo, di ba? Ako. Siyempre hindi. Sinasabi ko na sa iyo na maniwala ka sa akin. President Su, napakawalang hiya mo talaga. Hindi mo ba alam? Si Kuya Dadan ay ang aking mapapangasawa. Nagbibiro po yata kayo, President Lee? Bakit hindi ko man lang nabalitaan na pakakasalan kayo ni Dadan? President Su? Tama, napakagaling ni Dadan. At sa totoo lang, ang isang katulad lang ni President Su ang karapat-dapat para sa kanya. President Su, hey? Sandali. Anong nangyayari? Masamang balita. Masamang balita. Dadan, President Su, may malaking butas na bumagsak sa construction site. Ano? Anong nangyari? President Su, nakapaghulog na po kami ng 30,000 kubikong metro ng semento pero hindi pa rin mapuno ang butas na iyan. Ngayon lang ako nakakita ng ganitong kakaibang bagay. Bakit hindi tayo humanap ng eksperto para tingnan ito? Su Qingxue, nagustuhan mo ba ang sorpresa ko para sa iyo? Liao Tian, bakit ikaw na naman? Su Qingxue, huwag mo nang sayangin ang semento. Sinasabi ko sa iyo, ang butas na iyan ay hindi kailanman mapupuno. Oh, anong pagkakataon? Nandito rin pala si President Lee. Ay, tamang-tama. Ganito na lang. Basta't samahan mo ako ngayong gabi. Sisiguraduhin kong malulutas ko ang problema nyo. Huwag ka nang mag-isip pa. Maliban sa kasama ko rito, walang makakalutas niyan kung hindi ay huwag nyo nang asahang matatapos ang trabaho. Talaga ba? Paano kung sabihin kong kaya ko ring lutasin niyan? Anong pagpapanggap ito? Ano naman kung may kakayahan ka? Ang kasama ko ay ang sikat na si Zhang Bangxian. Zhang Bangxian? Para sa akin, isa lang siyang matandang malapit ng mamatay. Bata, wala ka pang napapatunayan, pero ang lakas na ng loob mo. Gusto kong makita kung paano mo iyan aayusin. Kuya Dadan, tingin ko ang matandang ito ay tila hindi normal. Baka dapat na tayong... Ganoon pala iyon? Wala lang naman pala ito. Itigil mo ang pananakot na iyan. Ilabas mo na agad ang mga daga mula sa butas na iyan. Kung hindi, nagsisinungaling ka. Ikaw na nag-aalaga ng mga daga? Ikaw ba ang nag-utos sa kanila na gumawa ng mga lagusan sa ilalim? Ludadan, anong kalokohan ang sinasabi mo? Bata, ano naman kung nalaman mo? May paraan ka ba para ayusin ito? Lao Jiang, pumunta ka sa palengke at bumili ng isang tandang. Bilisan mo hanggat maaari. Opo. Bakit kailangang bumili ng manok? Hindi ba dapat ay pusa? Ang tandang ay simbolo ng liwanag at ang mga daga ay sa dilim. Kapag inihagis ang tandang sa butas, kusa nang magsisitakbuhan ang mga daga. Kapag wala na ang mga daga,
ang butas na ito ay maayos na rin. Ludadan, nandito na ang manok. Hoy, gagamit ka ng manok para takpan ng butas? Ludadan, baliw ka na yata. Iyong bata, mayroon kang talento. Pero ang mga dagang inaalagaan ko ay hindi ordinaryong mga daga. Isang malaking tandang. Paano iyon magiging epektibo? Tama siya, President Su. Sa totoo lang, ang paraang ito ni Manager Lu ay masyadong katawa-tawa. Kung kaya mo, ikaw ang gumawa. Panoorin niyo ito. President Su, hindi uubra ang ordinaryong tandang, pero paano kung gamitin ko ang sining ni Luban para gawin itong isang palabang manok? Lao Jiang, ihulog na ang manok sa loob. Ito. Hindi. Ito. Uubra ba talaga ito? Nandyan na. Panoorin nyo, President Su, sa loob ng 3 bilang, ang butas na ito ay kusa ng mapupuno. Ludadan, hindi ko akalain na isa ka palang manloloko lang. Uy, Su Qingxue, huwag mong sabing naniniwala ka talaga. Naniniwala ako. 3. Ha. 2. 1. Nasaan na? Bakit hindi pa napupuno? Kapag ang butas na ito ay napuno, ako si Li Aotian ay kakain ng dumi ng patiwarik. Uy, tingnan mo. Tingnan mo. Bilis, tingnan mo. Ay. Napuno na. Napuno na. Jiang Bangshian, anong nangyayari dito? Hindi ba sabi mo wala magiging problema? Kahit isang hamak na trabahador ay hindi mo kaya. Ikaw paano mo iyon nagawa? Ito, paanong naging posible ito? Kuya Dadan, alam ko talagang ikaw ang pinakamagaling. Wala akong pakialam, binigyan kita ng $1 milyong, kaya dapat mo siyang tapusin. Opo, alam ko po. Hahaha, magaling ang ginawa mo. Ikaw. Ludadan, wala kang nangyaring masama sa iyo? Pagbabayarin ko kayo. Sining ni Luban, ikukulong kita. Kuya Lu, nagkamali ako. Patawarin mo na ako sa pagkakataong ito. Parang awa mo na, palayain mo na ako. Noon ayaw kitang bigyan ng problema, pero paulit-ulit mo akong ginagalit, kaya pasensyahan na lang tayo. Salamat sa mga ninuno, ligtas ako. Ang boses ko. Dadan, salamat sa iyo. Walang anuman. Medyo nahihilo lang ako. Magiging maayos din ako pagkatapos matulog. Kuya Dadan, sabihan mo ako agad kapag gising ka na. Itong 3 antas ng sining ni Luban. Bakit nakakapagod masyado? Inaantok na ako? Ay? Sino yan? Tuloy po kayo? Ate Chunhua, bakit ka napadpad dito? Nandito ako para sabihin sa'yo. Naaalis na ako. Anong nangyari, Ate Chunhua? May nang-aapi ba sa'yo? Hindi po. Nararamdaman lang ni ate na dahil nasa tabi mo na sina President Lee at Chairman Su na mga mababait na babae, kapag nandito ako, baka may masabi ang ibang tao at hindi iyon maganda para sa iyo. Ate, malinis ang ating konsensya, huwag mong intindihin kung ano ang tingin ng iba sa'yo. Basta nandyan ka, panatag ang loob ko. Dadan, gusto ka ni ate. Ate, hi. Ate.
bahay, sino yan? Dadan. Ang lolo ko. Ang lolo ko. Mukhang wala na siya. Ang pinakamalaking pangarap niya sa buhay ay ang makita akong magkaroon ng sariling pamilya. Kaya, pwede mo ba akong tulungang magpanggap bilang asawa ko para samahan akong makita si lolo sa huling pagkakataon? Samahan mo akong bumalik para makita si lolo sa huling pagkakataon. Sige. Salamat. Ano kasi, Dadan, mauna na ako. Ate Chunhua, ang gamit mo? Iwan mo muna dyan ang mga gamit ko, hindi na ako aalis. Lolo, Babala, ang host ay papasok sa isang mapanganib na lugar. Ching Shui, may mali sa ayos ng bahay niyo. Nagdududa ako na ang lolo mo ay hindi lang basta nagkasakit, kundi may gumawa sa kanya ng masama. Ching Shui, ito ba ang lalaking nahanap mo? Sino siya? siya ang madrasta ko, si Su Qingxue. Sigurado na ako ngayon. Siya ang taong nagpahamak sa lolo mo. Maniniwala ka ba na ngayon din ay kaya kong gisingin ang lolo mo at pabalikin ang dati niyang lakas? Hoy bata, nandito ka sa pamilya Su. Wala kang karapatan bilang isang estranghero na magsalita ng kung ano-anong kalokohan. Mga tauhan, paalisin ang taong iyan dito. Huwag niyo siyang hawakan, huwag niyo siyang hawakan, bitawan niyo siya. Tumigil kayong lahat. Ilabas niyo sila. Papa, patawad po. Nagkamali ako. Iho, maraming salamat sa iyo. Dadan, salamat sa iyo. President Su, walang anuman. Ginawa ko lang ang dapat kong gawin. Huwag mo na akong tawaging President Su simula ngayon. Tawagin mo na lang akong Qingxue. Ha. Mabuti, napakabuti. Ang aking butihing apo ay nakahanap ng mahusay na apo sa tuhod para sa akin. Ang matandang ito ay muntik nang mapahamak dahil sa masamang babaeng iyon. Lolo? Ha. Huwag na nating pag-usapan ang mga malulungkot na bagay. Tatanungin ko kayo, kailan niyo babalak bigyan ng matandang ito ng isang malusog na apo? Lolo, kapag itinuloy niyo pa ang usapang iyan, hindi na po ako kibo sa inyo. Lolo, kapag ipinagpatuloy niyo pa ang pagsasabi niyan, hindi ko na po kayo papansinin. Sige na. Noong mga araw na wala akong malay, nahirapan ka talaga. Halika, isasama kayo ni Lolo para mag-celebrate ng maigi. Huwag na po Lolo, may kailangan pa po kaming asikasuhin mamaya. Dadan, alam mo ba? Dati, pakiramdam ko kaya kong harapin ang lahat ng bagay ng mag-isa. Hanggang sa nakilala kita. President Su, marami ka nang nainom? Umuwi na tayo. President Su, masyado ka nang nakainom, umuwi na tayo. Dadan, gusto kita. President Su, lasing ka na, halika na. Dadan, huwag kang aalis, please. Ikaw anong ginagawa mo sa kwarto ko? Ay, kahapon, pinanatili mo ako rito kahapon.
Ito. Wala naman akong ginawang masama sa iyo kagabi, di ba? Naku, ako na isang batang lalaki. Hinamak mo na ako. Ako, wala akong pakialam. Dapat kang managot sa akin. Sige, mananagot ako. Ay naku, masyado kang napadami ng inom kagabi. Walang nangyari sa ating dalawa. Ludadan, anong ibig mong sabihin? Sinasabi mo bang hindi ako sapat na maganda? Ikaw, pwede na rin. Ikaw, pwede na siguro. Ikaw ulitin mo pa ang sinabi mo. Simula sa araw na ito, Wufu Construction ay formal na ng magbubukas. Sa susunod, hanggat may kinakain si Ludadan, hindi ko kayo pababayaan. Mabuhay si President Lu. Kuya Dadan, marunong ka na ngayong kumita ng pera kaya pwede na ba tayong magpakasal? Yun May, wag ka namang masyadong magmadali. Kuya Dadan, gawa muna tayo ng video. May sorpresa ako sa'yo. Ay, may gagawin pa ako sa construction site. Mauna na ako. Sige, kailangan ko nang magtrabaho. Hoy, yung kasal natin? Kuya Dadan, Tigil. Sumama ka sa akin pa uwi. magpapakasal tayo? Umuwi tayo. Kasal muna. Mag-video muna tayo.